Ay, hindi ka. Paano ka lang, Gid? Exercise? Pwede ka lang kamahong sakay. Ha? Pwede ka lang kamahong sakay? Excited yung pangat. So, kumusta nakabusog ka na sa sa immigration? So, we are bound for Macau and nandito kami ngayon sa departure area waiting for our flight. Ay, ayun, yung madam ng So, ano masasabi mo sa travel mo? First travel mo? Hindi ako. Ikaw. Nothing. Oh, what? Magbe-birthday ka sa Macau. Yeah, inspired. Inspired. Ikaw inspired yan? Boss, over there. Good thing about this flight is that hindi kami ngarag sa immigration, sa check-in counter. May mahabang time kami or enough time kami para maging relax sa travel na to. So ayun na pala yung sasakyan namin guys. Via AirAsia kami na book ko to via Klook. So kasi sa kakahanap ko ng mas murang affordable na plane ticket is dito ko siya na book sa Klook. Tsaka actually this is my second time pa lang na sumakay ng AirAsia kasi yung first time ko kasi para may bad impression ako sa may service nila, pero let's give it a try, diba? Second chance. Tingnan natin kung okay yung service talaga nila ngayon. At saka kanina sa immigration, since family naman kami na bumiyahe, minimal lang yung mga tanong nila sa amin, like sa kailan kami babalik, yun lang. Tapos senior citizen, tinanong na kung ilang taon si mother, si father, gano'n lang. Ayan, boarding na kami. This is it. Pang reels. Pang reels na ba kayo? Ay, So this is the first day dito sa Macau and naghahanap po ngayon ng 7-Eleven or any convenience store na makainan. Video to na lang eh. Video to. Dito sa kan siguro. So ito yung mga turista ng Macau and yung first stop namin ngayon is yung Macau Tower. Okay. Dito kita sa kano? Ha? Ha? Sa ano? One floor pa tayo ha. May 61 floor pa tayo. I think ito na yung pinaka 360 view ng Macau Tower. Nasa 61 floor kami and dito yung parang may preparation sa bungee jumping. So, pero syempre hindi na namin ginawa yan kasi mahal namin ang buhay namin. At saka okay na kami dito sa viewing deck lang ng tower. So based sa Google Map, parang tanong na rin dito yung portion ng mainland China. So baka ayun na siguro o sa kabila, 'di ba? So near yet so far. At saka right now dito sa Macau, although August akala namin rainy season, pero God, ang init pa rin pala dito. So almost same na sa 30 degrees yung init, katulad lang din sa Pilipinas. At saka hindi siya advisable magbiyahe sa ganitong oras, no? Lalo na pag may kasama kang senior. Much better pa if mga January or February kayo mag-travel dito kasi winter time pa sa China. Kaya naambunan ng lamig yung Macau. Papunta na kami ngayon sa ruins of St. Paul's and right now naglakad-lakad na lang kami para makahanap kami ng restaurant na makatikim naman kami ng authentic Chinese food. Kakakita dyan. Ano? Ha?
Yung mga senior naman na kasama ko, tila game na game sa paglalakad at hindi alintana yung sikat ng araw at yung alinsangan ng panahon. Adya. Ha? Ha? Ano, half kwan lang siya? Half kwan? $13? Times mo na sa 7.5. Times mo na sa 7.5. Actually, yung hotel na nabook namin via Agoda is malapit din talaga siya sa walking distance din talaga siya sa ruins. Monday ngayon pero parang late na nabubukas yung mga tindahan dito. Para lang. Ha? Para video yan. Video. Yung afternoon itinerary naman namin is pumunta kami ng Taipa, Macau para makita yung mga engrande at mga glamorosong structure ng mga casino doon. Tingnan tapos ang video dyan. Video. Napaka-amazing ng mga structure ng mga casino dito sa may Macau kasi para talaga siyang sinadyang gawing ganito siya para maka-attract ng mga turista at at the same time mga prospect client na para makapaglaro sa loob ng casino. O diba, ang galing, ang ganda. Napaka-glamorous, napaka-engrande, tsaka willing, parang ginastusan talaga ng billion-billion ang mga buildings dito. Galing. So yung Macau guys, bago siya naging special administrative region ng China, naging part pa to siya ng, hindi ko lang alam sure kung colonize pero part siya ng Portugal. So during sa mga early exploration, ito isa yung Macau sa mga na-discover ng mga Portuguese sailor. Video dyan. Unlike sa Venetian Canal sa BGC na nasa open space, itong Venetian Canal dito sa Venetian Casino is parang nasa loob talaga mismo siya ng hotel at saka yung sky niya is artificial lang talaga siya and nadaan lang sa lightings at saka sa effects o diba, social. At saka ito pa, hindi lang yung exterior yung bongga dito, pati yung mga interior design ng mga hotels, casino, nako, 10 out of 10. Ang bango ng lugar, ang ganda ng mga effects, tsaka pang tourist talaga, pang tourist spots talaga, Instagrammable talaga yung mga design sa loob ng mga hotels na to. Yung dalawang senior mukhang chill lang yan pero pagod na yan sila sa kakalakad. Kanina pa kasi sila naglalakad from Parisian Hotel, Venetian Hotel, kaya pa yan. So ayun, natapos din na kaming tiring but sulit na tour dito sa may mga Taipa, sa mga casino hotels, and ngayon pabalik na kami sa aming hotel doon sa kabilang island naman ng Macau. So nandito din pala kami, dumani kapila dito sa may area na to is dating tinitira ng aking yumaong tiya na si Auntie Atoy, Auntie Joyet. Ayan, dito portion yan siya. So kung saan ako nabuhay pa siya is siya yung nag-tour sa amin dito, siya yung sumundo sa amin dito. But you know, I know naman na ginagay niya kami ngayon sa heaven. Yung Macau pala is my first international travel way back 2015 and yun, si Auntie Ato yung naging guide ko dito, nag-alaga sa akin and yung sumundo sa akin, nag-tour sa akin sa Macau. Kaya Macau will always have a special place sa puso ko.
that's all for our Macau trip, and see you sa next vlog ko para sa naman sa may Hong Kong adventure natin. Thank you for watching. Bye!